Ngayong araw ipapakilala ko sa inyo ang isang motorsiklong underbone na nakilala hindi lang sa pagiging matipid sa gasolina. Isa rin ito sa pinakatumatak sa bawat Pilipinong rider. Mapa-ordinaryo man yan o mapa-big bike user, hindi maaring hindi makilala ang motorsiklong ito. Ito ang klase ng motorsiklo na kahit ibalagbag mo o waswasero ka man gumamit ay hindi pa rin bibigay sa tibay ng makina nito. Kahit may fuel injected na ngayon, hindi pa rin nawawala ang Suzuki's icon. Ito ay walang iba kundi ang Smash 115. 110 lang noon, in-enhance 115cc na ngayon, carburetor type, dekadang motorsiklo. Ito ang topic natin ngayong araw na ito. Boss Motovlog. Ito ang Suzuki's icon. Dinisenyo para makipagkompetensya sa namamayagpag noon na Honda Wave 100. Ito rin ang klase ng motorsiklo na sumabay sa Honda. Kasikatan pa lang noon ng Honda Wave ay sumabay na ang Suzuki's icon na ito. Carburetor pa rin ito at walang binabago sa makina. Kahit ang ka-competitor nito na Honda Wave ay nag-iiba-iba ang forma at postura, nananatili pa rin ang Suzuki Smash sa kanyang tindig. Ito pa rin yon at hindi masyadong binabago ang disenyo. Kung papansinin mo ang iba pang mga modelo na gawa ng Suzuki, kapansin-pansin na hindi sila masyado nagpapalit ng disenyo. Kung ano yung inupuan ng tito mo at ng lolo mo, yun pa rin ang uupuan ng kaapu-apuhan nyo. Isang matalinong estratehiya ang ginagawa ng Suzuki. Gusto niya kung anong nakasanayan na, yun pa rin at yun. Parang isang masarap na potahe na binabalik-balikan mo. Kahit 20 years ago nang nakakaraan, yun pa rin ang gusto mong matikman. Ito ang 2005 model ng Suzuki Smash. Kung papansinin, walang masyadong nagbago. Yun pa rin ang tindig at postura. Maging ang mga ilaw nito ay tradisyonal na bumbilya. Ganon din ang kanyang mga turn signals. Kung papansinin ng shock absorber sa likod at ang kanyang mags, napaka-identical pa rin at konting-konti lang ang pinagbago nito. Kung sa looks at tindig ay walang masyadong binago, mas lalo na sa makina na taglay-taglay ng Smash 150 na ito. Kung ano ang makina noon, way back 2005, in-enhance lang to, ginawang 115cc, ganon pa rin katigas ang makina. Kahit yung mga kasabayan nito ay na-phase out na, nananatili pa rin ang Smash sa kanyang posisyon bilang number 1 underbone leisure bike sa Pilipinas. Napakasimple lang ng mechanics ng motor na ito. Gas and go ka lang at pag bumili ka nito, wala ka ng ibang gagastusin. Itabi mo na ang pitaka mo at handa ka ng kumita gamit ang motor na ito kung gagamitin mo siya pang trabaho. Meron niyang 4-speed manual transmission, semi-automatic ito, 115cc at madali mo lang matututo ng gamitin ang motor na ito. Ito ay carburetor type. Kahit may fuel injected na ngayon, ang carburetor type ay nananatili pa rin dito sa atin sa Pilipinas dahil napakababa lang ng maintenance cost. Biruin mo, kung bibili ka ng 115 Smash na Suzuki na ito, ay wala kang papalitan sa pyesa nito maliban sa mga gulong sa loob ng isang taon, depende sa paggamit mo. Yes, you heard it right, gulong lang ang papalitan mo. Kahit gaano ka kawaswaserong rider, basta wag mo patutuyuan ng langis ang makina mo, aandar at aandar ka pa rin dito. Umulan man o umaraw, gabi man o umaga, kahit anong kondisyon ay hindi magche-check engine ang motorsiklo mo na dekarburador. Napakadaling kalikutin. Screw lang ang katapat. Pwede mo nang palakasin, pahinain o kahit patipirin sa gasolina ang motorsiklo mo. Matipid na sa gasolina, mas papatipirin mo pa
gamit ang iyong sariling skills o kaalaman na makikita mo nagkalat sa internet ang mga tutorial nito. At pagdating sa mga pyesa, hindi ka mahihirapan sa dekadang motorsiklo na ito. Nagkalat ang mga accessories o mga pampaganda nito maging sa ibang bansa. Napaka user friendly, magaan, kahit sa mga beginner rider ay kakayanin nito. Meron din niyang kickstarter at push button para sa inyong starter, lalo na pag medyo humina na ang inyong baterya. Ang mga ilaw nito sa harapan, sa headlight, bulb type, maging ang kanyang mga turn signal sa harapan, bumbilya din po. At kung titingnan mo, pati sa kanyang mga taillight, bumbilya din ang gamit nito. Kumbaga, pwede mong i-customize, pwede mong palitan ng mga ilaw kung gusto mo, pwede mong palakasin, pwede mong lagyan ng mga kung ano-anong pampagandang ilaw, wag lang sobra para hindi ma-compromise ang inyong baterya. Pagdating sa mga buttons, napakasimple. Left and right signal light, high and low beam, bosina sa kaliwa. At sa inyong kanan naman, wala kang makikita kundi ang inyong ignition. Sa meter panel nito, makikita mo analog type. Wala kang masyadong makikita dito kundi ang mga kailangan mong detalye sa iyong motorsiklo. At ito ay gumagamit ng traditional na susi. Andyan ang ignition, pwede mong isusi, lock, on and off, pwede ka nang umandar. Pagdating sa kanyang mga preno, kung mapapansin nyo sa harapan, ito ay gumagamit ng single fat caliper disc. Ito po ay naka Nissin fat caliper. Maganda ang preno mo sa harapan, wag mo nga lang masyadong pipigain ng gusto para maiwasan ang disgrasya dahil napakalakas ng preno, lalo na kung disc brake sa harapan. Naka drum brake naman yan sa likod, kaya ang ipapatigil mo sa motor ay ang likodang preno. Kumbaga, papitik-pitik ka lang sa harapang preno mo para iwas disgrasya. Ito ay naka telescopic shock sa harapan at naka double shock absorber naman sa inyong likuran. Makakapal ang upuan, kaya kahit mapahaba ang biyahe mo, hindi ka mangangalay, lalo na sa upright position ng motor na ito. Para ka lang nagbibisikleta na nilagyan ng 115cc na makina. Ito ay nakita ko dito sa Motor Central, Bacoor, Cavite. Dito ay nakita ko ang iba't ibang klaseng motor, hindi lang Smash. Meron din silang mga e-bike na Hatasu e-bike. At kumpleto sila dito. Multi-brands na to, kahit mga Honda, Suzuki, Yamaha ay makikita mo dito. Kahit yung mga automatic, meron din sila. At ang motor na ito, na Smash 115 carburetor type, ay may dalawang variant yan. Meron niyang spokes na naka-drum brake, pero itong pinapakita ko sa inyo ngayon, ito po yung naka-disc brake at naka-mags na po. At nagkakahalaga ng 67,400 ang SRP nito. At kayo nang bahala, depende sa kasa na mapupuntahan nyo kung magkano yung presyo na ipapatong dito. At bakit nga ba nananatili pa rin ang carburetor na Smash na ito kahit meron ng fuel injected sa ngayon? Well, ito lang naman ang isang dahilan. Gusto nilang maging tunay na icon. Hanggang sa muli. Paalam.